Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Maybe right now you were thinking what is the best way just for your ex to overthink about you. Para ma-over-obsess siya, kakaisip lang sa'yo. And you are thinking some sort of different approaches by this. Like, kung ano-anong pinagagawa mo, maaaring humabol, yumakap, at kung ano-anong pagbibigay ng more value to come sa life niya, more gifts to come, or more pathetic ways, or you think that this is the best strategies. Maybe ito yung in-advise ng nanay mo, in-advise ng best friend mo, in-advise ng pinsan, or ng kung sino mang Poncio Pilato ang nalapitan mo. Binigyan kanila ng mga advice na sila din naman magiging clueless kapag nasa sitwasyon mo. In-advise nila yan kasi wala sila sa same situation na nangyayari sa'yo. Parang sa kanila, feeling nila ganito kadali. Gusto lang naman nilang makatulong. Pero ang nangyari, lalo mong ino-overextend yung value ng ex mo dahil sa ginagawa mo. So, isimplify natin siya in a mathematical way. Na the more na binibigyan mo siya ng value, the more na nag-i-increase yung tingin niya sa sarili niya, at the more na nag-i-increase yung tingin niya sa sarili niya, the more na nawawala ng obsession tungkol sa'yo. So, saan ba nag-i-start ang overthinking at ang over-obsessing? Kapag ang ex mo, hiniwalayan ka na niya, marami kasing reasons kung bakit ang hiwalayan, pero 80 to 90% of the time, ang hiwalayan ay tungkol lamang sa loss of attraction. Nabibigyan kanya ng mga bullshit reason like, focus muna siya dito sa life niya, hindi kayo pareho ng career, or alam mo yon, mga excuses for some shits. Parang kapag magre-resign ka sa trabaho, na ilalagay mo sa resignation letter mo is mga bagay na puro ka bullshitan lang. Hindi yung katotohanan na umay ka na sa boss mo, parang itong kumpanyang to, walang kwentang kumpanya, kaya ka nag-resign, ang baba ng sahod, para akong bugok dito, nagtatrabaho ako ng ilang oras, tapos ganito lang sasahurin ko. O kaya tinatamad lang ako kasi walang kwenta yung kumpanya nyo, hindi ko gusto yung mga patakaran, yung mga trabaho. Something like that. Yun ang katotohanan inside your mind na gusto mo nang humanap ng ibang kumpanya, or walang kwenta boss mo, or toxic ang kumpanya. Kung ano mang walang kwentang rason. Pero hindi mo yan ilalagay sa paper mo para mag-resign. Ang ilalagay mo sa paper mo para mag-resign is pure decency. Para din yan sa advantage mo, para hindi ka mapuna ng iba. Ganyan na ganyan ang ginagawa ng ex mo nung nakipag-iwalay siya sa'yo. Binibigyan ka niya ng mga bullshit reason. Na kunyari, ito yung rason para lang maprotektahan niya yung sarili niya mula sa pangha-harm na sasabihin niya sa'yo, ayoko na sa'yo kasi hindi talaga kita type. Parang wala ka talagang dating sa akin overall. Parang wala kang impact. Hindi niya kayang sabihin yan na hindi kanya type, hindi kanya talaga gusto kasi parang wala lang, hindi ko magets. Siguro ito yung dahilan, pero ang totoo niyan, ang dahilan lang is loss of attraction. Hindi lang niya alam sabihin yan at hindi niya alam i-articulate. At the same time, hindi kanya kayang prangkahin na wala ka talagang charisma, wala kang dating boy or girl, wala kang ganun, wala kang impact. Hindi ka lang niya madiretso, hindi niya alam kung paano, pero yun ang dahilan. Kaya hindi siya na-over-obsess or overthink sa'yo. Kasi yun yung pinaka-reason, loss of attraction. Merong isang way at kaisa-isang way para isipin ka niya ng magdamag. Kapag loss of attraction na siya, isa na lang ang way. At yun ang pagsisisi. Kailangan niya magsisi sa desisyon niya. Kailangan niya magsisi. At kailangan mong patunayan na ikaw ang best partner sa mundo. It's like business partnership, di ba? Parang nung ang ginawa ng may-ari ng YouTube dati, binenta niya yung YouTube sa Google sa ganitong amount lang. Binenta niya for 100 million lang yung presyo ng YouTube. Na hindi niya alam kung gaano kataas yung value. Kaya binenta nila, magkakaibigan ng gumawa ng YouTube, binenta nila sa Google. Kasi di nila alam yung value nun. And over time, ang YouTube ngayon is sumahalaga na ng bilyon-bilyon. Nagpapasahod lang, yung 100 million, halos sahod lang ng mga YouTuber yan eh.
'Di ba? Parang nagpapasahod na lang, parang 10% na lang ang 100 million or wala pa sa 10%. Ngayon, nagsisisi na may-ari ng YouTube na binenta pa niya sa Google. Sanang inutilize na lang nila at sila na lang yung nag-angkin. So, to get my point, may ang pagsisisi ay nangyayari siya kapag na-realize mo over time na itong bagay na ito is napaka-valuable pala. Parang ikaw, kung gusto mo siyang magsisi at ma-over-obsess sa'yo, abay, kailangan mo ipatunayan ka. Ito yung pinaka-challenging for you, na wala yung iba. Napakaswerte mo na nakakaranas ka ng breakup, sa totoo lang. Sobrang swerte mo na na-crash out ka ng breakup. Ikaw ang isa sa mga pinakaswerteng tao sa mundo. Dahil ikaw lang yung may challenge na ganito, na magkaroon ka ng value sa life, magkaroon ka ng purpose sa life, magkaroon ka ng impact overall sa life mo, sa family mo, sa mga friends mo, overall value as a human being. Dahil kapag ang value mo as a human is nag-i-increase din yung value mo as a partner, as a relationship partner in life. Napakaswerte mo, ikaw lang yung may challenge na ganyan. Mga katrabaho mo na hindi nakakaranas ng breakup, mga kaibigan at pinsan at kapamilya mo na hindi nakakaranas ng breakup, hindi nila nararanasan yung challenge na magkaroon ka ng value sa mundo. Ikaw, binibigyan ka ng competition ngayon, binibigyan ka ng opportunity. Challenge gives opportunity. Always remember that, okay, from Coach Base. Challenge gives opportunity. Challenge gives opportunities para sa'yo. And this is the opportunity to become more valuable. Talaga bang wala kang kwenta, gaya ng sinabi ng ex mo sa isip niya? Nasabi sa isip ng ex mo, walang kwenta to, walang impact to, hiwalayan ko na. Or may gusto ka pang patunayan? Well, let's have a coffee and let's talk about that. Give us a message sa Philippine Dating Coach for one-on-one coaching. Thanks for watching.